Presidential Anti-Organized Crime Commission nagkakasana ng planong pag-aresto sa 4 pang mga dayuhang itinuturing din na big boss ng Pogo. Bukod dito, nakabantay din ang PAOK sa pagpapasara ng natitirang maliliit na Pogo sa bansa. Si Luisa Erispe sa report. Matapos maaresto ng mga otoridad ang itinuturong big boss ng Pogo na si Liu Dong o mas kilala na Boss Boga, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK naniniwala na may 4 na dayuhan pang mas mataas umano sa kanya. Kaya naman, kinakasan nila ang planong pag-aresto sa 4 pang mga dayuhan. May lead po tayo, kasalukuyan po natin silang binabantayan. At nagde-develop lamang po tayo ng kaso sapat para mag-apply ng search warrant at saka mission orders para sila po ay masakot at madakip natin. In the next few days, weeks siguro, nakukuha po natin lahat ng mga ito. Sabi ng PAOK, ang 4 na dayuhan na ito ay mga Chinese at Malaysian at posibleng nasa Pilipinas pa. Sila naman ang mga tumatayong financier sa illegal na operasyon ng Pogo, kaya tuloy-tuloy pa rin ito hanggang sa ngayon. Binubuo na ng PAOK ang reklamo o mga kasong isasampa laban sa kanila. Solid po ang ating ebidensya laban sa mga ito dahil matagal na po nating minamanmanan ng mga ito. I'm sure hindi lang 4 yan, meron pa pong ibang mga kasama mga yan. Pero so far, 4 ang aming minamanmanan. Habang gumugulong naman ang planong pagsawata sa mga matataas na tao sa likod ng Pogo operations, ang PAOK nakamonitor din sa pagpapasara ng mga natitirang maliliit na operasyon ng Pogo. Ang mga iligan na Pogo umano sa bansa, nasa 50 hanggang 100 pa ang namomonitor nila. Habang sa mga IGL o Internet Gaming Licensees, nasa higit 30 na lang anya ang nag-ooperate at unti-unti na itong nagsasara. Kahit naman anya matapos na ang Disyembre na palugit na ibinigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon para maipasara ang mga Pogo. Samantala, ang Bureau of Immigration naman hanggang ngayon lang ang palugit na ibinigay para naman sa mga foreign national na nagtatrabaho sa Pogo na makapag-downgrade ng kanilang 9G visa. Kapag hindi inayos ang kanilang papel, diretso deportation sila sa BI. Yung legal po na aalis ng bansa will not be blacklisted. Yung mga magpapaiwan po na matininggal na nasabi ko kanina matigas ang ulo at hindi sumunod sa mga polisiya ng ating gobyerno, ay sila po ay madideport and mabablacklist. Sa oras naman na magpa-downgrade sila ng kanilang visa, mabibigyan sila ng 59 days na makahawak ng temporary tourist visa para maisaayos ang kanilang paglabas sa bansa. Sa taya naman ng BI, nasa 50% na ng mga foreign nationals na nagtatrabaho sa Pogo ang kusa ng umalis ng bansa at nag-downgrade ng kanilang visa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.